Ayun yung male Sims black natin. Ang ganda oh. Kakaiba kulay oh. Anong lahi nito sir? Male Sims black. Male Sims black. Imported to? Kaya pala iba itsura. Ayan ay linyada ng Spartan. Spartan 300. Ito ba yung mga gumagano na ata at tumatok na to. When the sun goes down and the moon comes up. Oh, dito naman tayo sa kabila mga kabuting-ting. Kung nasan yung mga binibreed niya ngayon na bagong line ng kanyang mga manok. Ay, may mga pabo dito oh. Ang lalaki ng pabo oh. Yun oh, nangahabol yan pagka nakapula. Yan. So sir, ano ng mga alaga mo dito? So meron po tayong mga panabong dito, Texas. Mga Kelso line, sweaters, male Sims. Tsaka meron tayong mga brown red. So sa mga kilalang breeders din ang galing to. So ano sir, nag-out na rin ngayon ng mga lines na meron ngayon dito? Okay. Bali ito ngayon mga... So kung merong gustong mag-PM o kontakin kayo sir, saan kayo pwedeng makontak? Kung gustong kumuha ng line ng manok ninyo dito. Malapit na rin kami gumawa ng Facebook page. Facebook page. Facebook page. So abangan na lang nila yon. Sa ngayon, wala ako may bibigay na kontak. Actually pinapadami pa yung breeding eh. Okay. So talagang hindi pa for out muna no? Hindi pa out talaga. Kaka-start lang halos. Ayan, silipin natin yung mga alaga nila. Ito yung mga white Kelso natin. B-Boy Enriquez line, kung familiar kayo. B-Boy Enriquez. Ang ating Farbird Master sa Tanay Rizal. Galing pa yung breeders na. Pinapagulang pa no sir? Ito, so mga ano yan? 3 months lahat. Breed nyo na to o magiging future? Breed nyo na to. Mamaya, nasa dulo lahat ng breeders. Ito dito sir, ganyan din. Ito, ibang lahi 3 to 4 months na to. Bali ano na to, sweater, golden boy, saka Josanino. Tapos ito yung mga kapatid nilang mga lalaki na medyo matatapang na. Anong tawag dito sa mga to pagka ganito nakalaki? Stag na yan. Stag na no? Stag na. Dito kasama natin si ano. Ang lalaban na yan. Ang lalaban na kaya nakahiwalay na ano. Ayun yung male Sims black natin. Ang ganda oh. Kakaiba kulay oh. Anong lahi nito sir? Male Sims black. Male Sims black. Imported to? Kaya pala iba itsura. Ayan ay linyada ng Spartan. Spartan 300. Ito ba yung mga gumagano na ata at tumanok na to. Iba yata yung tunog na. Ito naman yung ibang brooder to, mga bulik. Mga bulik line. Ano to sir? Brooding station? Brooding na to. Brooding area dito no? Meron ka pa yata naka-brood ng mga sisiw? Meron. Yan, silipin natin. Medyo magulo lang. Ayan, ito yung mga brooder ni Sir Jules. Ayan yung mga... Ano lahi na mga to sir? May male Sims, may Kelso. Meron din tayong golden boy sweaters. Ay, dami pala magaganda linyada dito Ito na yung mga huling pisa ng December. Bali ito na yung breeding area namin. Bali dito namin kinukuha yung mga hens namin na pinapabulog, tapos kusang nagro-roll yung egg niya every morning doon. Anong tawag sa kulungan na to sir? Ang galing na itsura niya. So battery cage. Battery cage. So hindi nyo pinag-brood yung mga hens na to? Hindi, para hindi mabugbog yung ano. Kinukuha nyo lang yung mga eggs nila? Ayun so, nagro-roll yung eggs nila dito every morning. Parang sa layer type ng mga manok na kulungan. Bali, may time yan eh. Sa morning, kukunin namin yan, dadalhin namin. Kawalan doon. Pag nakadalawa na siyang stud, kukunin na, ibabalik na. Tapos, sa tanghali ulit, kukuha ulit ng bago. Dadalhin doon, dalawang stud ulit, tapos babalik na ulit dito. Kasi ito na yung panghapon. May schedule, no? Scheduling. Tapos mamaya din, ibabalik na sila lahat dito. Tomorrow morning, meron na yan nakukuha na fertile egg na yan. Fertile egg na. Yan ang male Sims black natin. Ito breeder na to, no? Anak niya ba yun nandun sa labas kanina? Anak na. Kaya pala magkamukha. Ito yung bulik. Nakakatakot yung itsura, oh.
Spartans talaga na mandirigma. Ito yung ating Golden Boy sweater. Ayan pala yun, no? Golden Boy sweater. Wala akong masyadong alam sa mga breed ng manok eh. Pero ngayon, ayan, ang daming ko nakikita. Ayan, pero hindi panabong ako kukunin natin. Anak niya yan. Anak niya yan. Ito. So breeder din to, no? Yun, no? Dito daw yung pamalakas ang breeder ni Sir Jules. Ayan. Ano ba line yan, sir? Ito po ang ating Machine Kelso galing kay Sonny Lagun, kay Congressman. At yun po ay galing kay Sir Magbalon, ang ating 20K bullet. Wala akong alam sa manok pero palagay ko talagang pamalakasan nito. Ayan. Meron tayo mga bibi. Ay, ito bibi, oh. May sisiw sila. Yung bibi ko puro itlog lang. Walang asawa. Puro itlog lang. Buti pa to, ano ko. Ayan, ito. Kasi ito sir yung Melsims Black natin na broadcock. Ito yung taga-stud. Yan yung taga-stud. Yan yung kapartner ng Melsims natin na black na hen. Yun nandun sa may battery cage, no? Ibang-ibang nga itsura nila. Pakawa ko sa'yo. Hawakan ko yung 9 months old. 9 months old. Ilang months pa ba laban ng ano? 1 year pataas. 1 year pataas. Meron pang ano, may wing ano tawag doon? Wing band. Wing band. Ay, wing band. May wing band. Pero pagka ilalaban, hindi dapat dapat walang wing band. Ang bili ko dito is 30K. 30K to? Grabe, 30K daw to, mga buting to. Ito, lalo na siguro to. Mahal ito eh. Magkano aabutin ng gantong 45 yan, binigay ng 43. 43? Tapos yung hen natin 20K. Oh? Wow! Naku, hindi pala pwede lutuin to. Parang nagluto na isang buwan na ulam. Sobra pa. Kaya pag tininola, mahal. Finish na pag dinuto mo to. Ay, meron pa doon. Last. Ayan, last breeder ni sir. Madungis lang dahil may kasama siyang hen. Yeah. Ito yung white kelso natin na B-boy line. B-boy line. Ito sir, magkano to? Ayan po ay 38. 30. Grabing mga malak dito. Nagpapawisan ako ng malamig-lamig. Ang mahal ng manok. Oh, ito mga kabutingting, may incubator pala dito si Sir Jules, oh. So sir, ano to? DIY ba yan o in-order So niyo? DIY po to. DIY Meron yan. akong tropa na nag-try gumawa kasi madami din siyang manok. Oo. Tapos naging successful yung paggawa niya. Ngayon naggagawa na rin siya, nagbebenta na. Talaga? So meron, ito ay Automatic na yan, sir? automatic. Oo. May pang-candling na rin siya. Ito, dito. Yun. Tapos every 2 hours nag-rotate yung egg. Itlog. So ngayon, sir, ito mga to. ito duck eggs. Duck eggs. Asan yung mga Rhode Island Ito po eggs? yung Rhode Island natin. Hindi masyado nalalayo yung size, oh. Hindi masyado nalalayo sa itlog ng bibi. Malalaki Pero talaga. ito No? yung 7 to 8 months na nandun. Maliit pa to. Lalaki pa yun kapag mas nag-matured yung hen natin. No? Ayan, papasilip daw ni sir yung laman na incubator niya. Yan. Uy, So, meron na mga tayo- isa, oh. Meron tayo dito. Ilaw dyan. Melsims, hindi, magbubukas naman to. In 37.4. Automatic siyang namamatay hindi yung ilaw. Yun. Para kontrolado talaga yung temperature, no, sir? Diyan galing yung nasa Ano to, sir? Mga ano na to, no? Mga Texas na to, Texas no? na yan. Mga fighting cocks na to. May mga marks. Ano na. lahi nito, sir? Bali, ito ay yung Golden Boy natin. Uy, Cross ng Kelso. ito ba yung 38? Ito yung Melsims natin. Ayan. Ito yung ano? Yung itim. Yung Spartans. Naka-hatch lang yan kanina umaga pero hintay muna natin basa-basa na matuyo. Ayun, no? Hihina pa sila. So talagang incubator ang nagpipisa sa mga Tapos, ito po yung automatic natin. Pag gusto mong makitang mag-roll, pindutin lang tong switch. Ayun, mag-roll siya. Ayo, galing.
So kailangan talaga nagro-roll yung egg, no? Kailangan 2 to 3 times a day na Nagagalaw siya. So sa normal na brooding na hen, talagang iniikot din nata nila itlog nila, no? Tapos, galing. pwede naman i-adjust yung temperature. Katulad yan, malamig na yun. Oo. So, ang temperature ko ngayon ay 37.4 to 37.9. Ayan, nabanggit mo yung temperature, sir. Ano bang tamang temperature ng isang incubator? Kunyari, magpapahatch kami sa incubator. Paano bang temperature dapat? So, disclaimer lang. Oo. Ito po yung natutunan ko lang din sa pagnood-nood natin sa mga videos. So, ang kailangan daw na temperature ng fertile eggs natin ay 37.5 to 37.8 ang temperature. Parang may sinat. May sinat. Kasi ang humidity naman natin ay nasa range 65 ata, ganun. Kasi ito, wala akong check na humidity dito. Naglalagay lang ako ng water sa ilalim. Para magkaroon ng humidity. Tapos meron siyang auxiliary fan sa ilalim. Ayun. Tapos meron din dalawa sa taas. So yung humidity niya, umiikot, tapos may dalawang butas dito. May dalawang vent, no? Yun, ganun pala. So sir, tanong ko, yung mga itlog na nilalagay dyan, batch by batch ba? O kahit na araw-araw may bago? Ito yung first batch, sa baba yung second batch. Paano iniipon nyo muna sa isang tray bago ilagay lahat dyan? Iipunin mo yung Okay. So hindi pwedeng araw-araw pa isa-isa? Hindi maganda, no? Kasi hindi pare-pareho yung laki ng Hindi sisiyo, sabay-sabay, no? may inip ka, saka malakas sa Kuryente. Ayun. Yun, gandang advice ito, nun. hindi pa ito napapatay simula last year. Sir, ano lang, idea lang, magkano inaabot ng ganitong incubator? Bigay lang ako dito ng 2,500. Kasama na dun yung kanya daw. Fully automatic na Fully ito, no, sir? automatic na. Tapos, nagkakasya dito ay 74. Depende sa size ng Itlog. itlog. Okay. Yan, subukan natin gumawa yan, mga kabuting-ting ko. Kung mabubuting-ting ko yung ganito natin DIY na incubator. Madami na nag-hatch dito na Orpington, Rhode Island. Matagal na kami nagsama nito. Marami na yata ang binigay sa yan na kita, sir. Ito lang ang nagbigay ng allowance sa akin ng college. Yun, no? The sun goes down and the moon comes up.